Welcome back to my channel, Faceless Ro here, ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay, nagbigay ng suporta at nakomento sa ating pong ginagawang FLM Comeback Series Vlog. At nais pong sabihin sa inyo na lahat ng ating pong komento ay binabasa po natin at diyan po tayo kumukuha ng idea, kaalaman dito po sa ginagawa natin vlogging. Kaya naman po, pag-uusapan natin ngayon ay patungkol po sa Ecclesiastes chapter 4. Pero ito po ay ibinibigay po natin sa buhay ni Eliza D. Alam niyo po, napapakinggan ko na madalas banggitin ni Doc Francis Leo Marcos sa kanyang live stream si Eliza D. No? Mabait na tauhan, very faithful na tauhan, no? Naiiwanan kahit si Doc FLM ay nasa malayong lugar ay trustworthy po siya, no, na tauhan. Nagagampanan niya yung kanyang mga ginagawa. Pero ngayon po ay siya po ay umuwi na at iniwan na po tayo dito sa mundo. At naniniwala naman tayo na we cannot judge people. Hindi natin kailangang manghusga kung saan pupunta ang tao, sa impyerno ba o sa langit. Ang pinakamagandang gawin po natin at conclusion sa lahat ng mga ito ay syempre lahat po tayo ay humarap sa hukuman ng Panginoon, humarap sa presensya ng Panginoon. Totoo po 'yun. Tayo po ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Pero ang pinakamagandang dapat na i-encourage natin sa bawat isa ay tayo ay syempre makakasama natin ang ating lumikha sa langit, 'di ba? So kaya naman ang pag-usapan po natin ay there is a time for everything. May gusto po ko basahin po sa inyo bago po tayo magtuloy-tuloy at panoorin po natin ang isang live stream ni Doc Francis. Ito po, basahin ko po sa inyo ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3, a time for everything. Sabi dito, mabilis lang ito mga kaibigan. There is a time for everything and a season for every activity under heavens. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. Peace. What do workers gain from their toil? I've seen the burden God has laid on the human race. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people will fear Him. Alright guys, maraming salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Okay guys, mahaba yung chapter na yon, yung verses na mga binasa natin, pero ang kukunin lang po natin key verse doon ay yung a time to be born and a time to die. So, ang ibig sabihin, syempre, doon sa chapter verse na yun, pag binasa po natin yung buong context, no, makikita po natin na ang lahat ng bagay po ay may kanya-kanya pong panahon. Alam niyo po, sa totoo lang, nakakalungkot, no, pighati talaga, no, yung ganitong mga pagkakataon. Pero ang sabi nga ni Doc Francis Leo Marcos, it's a time to celebrate. Why? Kasi kapiling na siya ng ating Panginoon. And I agree with him. No, tama naman. Magsaya tayo kasi everything that we see is only temporal. Ang dapat natin gawin, ituon natin ang ating mga paningin doon sa mga bagay na eternal, which is God, which is heaven, our salvation. So, nais ko pong sabihin sa inyo na hindi po tayo katulad ng mga nasa mundong ito na kapag namatay, ay wala na po tayong pag-asa. No, our hope is not in this world.
Our hope is not in our in the material things. Our hope is not in our family, not in our nation, or not in anybody else. Our hope is in Christ. Kaya nga sabi doon, Christ in you, the hope of glory. So this is my view po, naniniwala po ako na kung tayo po ay may Kristo sa puso, hindi tayo katulad ng ibang mga tao na walang pag-asa. Lahat po tayo ay uuwi sa Panginoon. Itong katawan nating pisikal na pinabanguhan natin, di ba? Pinag-aral natin, nilagyan natin ng korbata, pinakain natin ng masarap na pagkain, inihaga natin sa malambot na kama, no? May nakatulog na ba kayo sa kama na may tubig, 'di ba? Ang sarap ng himbing mo diyan pag ikaw ay nakatulog. Itong katawan natin na pinag-aral natin, yung iba, ang daming mga courses na kinuha, mag-doctorate pa. Ako, I'm pursuing doctorate, no, in ministry. At marami pang mga tinapos sa iba't ibang school. Pero lahat ng iyon ay mapupunta sa alabok, 'di ba? Hindi natin mauuwi pag pumunta tayo sa langit. Naalala ko yung isang great preacher, ang sabi niya, ang pinaka-mayaman na lugar, hindi yung mga pinupuntahang lugar katulad ng mga malls or mga lugar sa Africa na maraming mga ginto, diamonds, gems, o yung mga places na maraming mga magagandang sasakyan, magagandang bahay. Ano ang pinakamayaman na lugar? Ano ang sabi niya? Cemetery. Kasi doon sa cemetery, nandun yung mga pangarap na nailibing. Mga pangarap na hindi nabuhay. Bakit? Kasi nailibing eh. Mga tula na hindi naisulat, kanta na hindi naawit, mga bagay na desire, dreams ng isang tao na hindi nagawa. Bakit? Kasi umuwi na sila sa Panginoon. Tayo na nandito sa lupa at buhay, humihinga. Naniniwala ako na meron pa tayong purpose kay God. At kung ano yung nilagay sa atin ni God sa puso natin, kahit na ano mga challenges, ay gawin po natin, no? Tungtungan yung mga challenges na yun para makamit po yung mga dreams na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya ako po naniniwala po ako na tayo po na naririto ay may layunin at napakaganda po na makita yung layunin ng Panginoon. Tandaan natin, lahat po ng mga tao, no, ay mayroon pong plans, di ba? Pero yung plano ng tao, kapag hindi involved si God, ito po ay walang saysay. Kaya nga binibigay natin lahat sa Panginoon. And encourage ko po ang bawat isa na tayo po, syempre nakikiramay tayo kay Eliza D, sa kanyang family, at syempre sa lahat ng FFC ay katulad ng sinabi ni Doc Price Leo Marcos, ang ating pandemic hero, na siya po ay nakikiramay sa buong family ni Eliza na kanyang tauhan, at magbibigay po siya ng syempre ng help, no, para sa kung ano man yung kailangan sa pagpapalibing. At ang ganda ko nung kanyang mensahe, though nakikita ko si Doc Francis na very strong. Eto, view ko lang to. Baka i-bash niyo ako. No, ngumingiti ako, tumatawa ko, pero nakita ko si Doc Francis, no. Syempre, nakita ko na malungkot din siya. Nung pagtingin nga niya sa taas, parang naiiyak-iyak siya. Siguro, I don't know, no. Ako lang, sa tingin ko lang to, baka mali ako. Pero kinakabig niya eh, di ba? Nag-ship siya ng gear. Oy, dapat maging masaya tayo. Pero ito makikita niyo pong video, sa tingin ko, nalungkot talaga si Doc Francis, no? Kaya makikita po ninyo, hindi siya masyado sa dami niya nang ginagawa, hindi pa rin siya masyadong makapag-live stream dahil siguro pinapalipas niya itong mga araw na ito. Pero nakakasama pa rin natin siya, di ba? Ako lang yata ang na-busy. Okay, panoorin po natin itong video na to, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po tayo. Ay, wait lang po. Ayan. Wait lang guys ha. Okay, dito tayo. Okay, let's welcome our pandemic hero. Siya po ay may mensahe na ibibigay sa atin para kay Eliza D. Though this is very brief, no? Ito lang yung nakita ko na pwede kong i-share po sa inyo sa ngayon.
da Italia. Quando vuoi venire, Ho una visita a Italia, da Italia. quando vuoi venire, sei benvenuto. Oh, okay na. Oh, Welcome. Place. ah. It's not beautiful place, Reggio Emilia, but Ho una visita da Italia, Gianpaolo. wow. From Singapore. Bahay ni boss. Nakita niyo na yan? Andito si Marisol. Personal. Binola pa ako. Masama pala itong pakakainin ng pinakbet. Sarap. Yama, may naghahanap sa'yo dito. Ayun oh. Ayun oh. Yama oh. May naghahanap sa'yo. Ayun oh. Yung nakapula. Pakikilamay kami kay Eliza. You know, I don't want to remember how he died. But I always remember how he lived. As I have said in my previous post, time may fade away, but the love still lives on, and memory will stay. Somehow, or maybe all of us, we too, you know, we may lose touch and never talk again. But you know, I am happy that once in my lifetime, they're being part of my life. Yes. So farewell, my friend. At lahat ng mga FFCI, wag na kayong mag-alala regarding kung paano ililibing yung ating admin at kasama. Ako na ho, sagot ko na ho yun. Kaya ko hong bigyan ng maayos na libingan yung kung ano't ano man pagpunta ko doon ang mapagkakasunduan. Wag na ho kayo mag-abala. O shout out dyan sa mga taga-Italy. O andito si Flora. Andito si Mirasol. At saka yung kanyang husband. Pinakain ko ng pinakbet at saka dinakdakan. Mas ng masarap. Nakita nyo? Dong. May basher ka, Dong. Meron naman. Tangina mo raw, Dong. Tangina mo rin. Yahoo, Yahoo. Andito si Gina. Si Gina nasa Singapore, di ba? Ayun, si Gina. Ito si Mirasol. Nakita niya. Si bossa na. Dakas nga mapakandinaktakan dito. Mas dinuto na. So, yun lang saglit lang to, 5 minutes lang tong live ko na to let you know that I have received some visitor from Italy. Of course, para sabihin doon sa mga Filipino Family Club na wag na kayong mag-alala at napagkasundoan namin ni Presdong na kung ano man ang kailanganin doon sa libing ni Tarugs ay kami na ang sasagot. Okay. So, wag na kayong mag-alala. Again, maraming salamat sa naging bahagi ng aming buhay. Para kay Jose, Alfredo, Arturo, Du, hindi ko matatawaran ng katapatan na ipinagkaloob mo sa akin. Hindi ko matatawaran ang serbisyo mo sa akin. Hindi ko matatawaran ang pagmamahal na inalay mo sa akin. Kaya naman po, sa kabila ng aking aligagang buhay, ay napagkasunduan namin ni Dong, ni Presdong, na kami na ang sasagot sa kung ano man ang pangangailangan at kukulangin dyan. Huwag na ho kayo mag-alala, mga supporters. Pagdating ho kasi dito sa aming lugar, kapag may mabuting taong namamatay, nagtutulong-tulong ho kami. Hindi nyo na ho kailangang mag-alala pa regarding sa mga gagastusin. Kaya na ho namin ipagnakaw ni Presdong yon. Tama, Presdong? Kayang-kaya na ho namin ipagnakaw yan.
Pagka yung mga ganyang bagay lang. So, that's all po. And to all my supporters out there, I love you guys. And I love you all. Magla-live uli ako mamaya. Oh, Mirasol, say hi muna. Bye ka. Oh, ciao, 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 ciao. Oh. Doc, thank you. Maraming salamat. Yan po ang ating pandemic hero. Ayun po yung kanyang mensahe kay Eliza D sa kanya pong trust worthy no na tao, trusted na tao. So, yun ano, katulad ng sinasabi natin na hindi po dito natatapos no yung ating buhay. Sinasabi rin natin na lakasan po natin yung ating loob. Ito po, kinakausap po natin yung mga naiwan po niya ng mga mahal sa buhay. Tandaan po natin na yung baunin po natin yung mga magagandang alaala ni Eliza D. At tandaan po natin na hindi po siya mawawala sa ating buhay, 'di ba? Sabi ng salita ng Diyos, the righteous will not be forgotten. No? So hindi natin siya makakalimutan. Ako lagi ko siyang naalala. Nung nalaman ko ngayon, nagulat ako no, kausap ko si Red Chef Queen Dragon. Sabi niya, yun nga nag-passed away, namatay si Eliza D. So nung una ako nagulat ako, sabi ko, laging binabanggit to ni Doc Francis, no, si Eliza D. Tapos may name calling nga siya, di ba? So yun, sa totoo lang ho, kahit na sabihin ni Doc Francis na maging masaya tayo, wag tayo malungkot. Ako parang nalungkot ako, sa totoo lang, kasi napalapit ako sa mga FFCI kahit na di tayo magkakakilala. Natatawa ako ngayon, no? Pinipilit natin tumawa, pero may mga naalala din po kasi akong mga kaibigan na pumanaw nung COVID-19, no? Mga naalala ko yun nung nakita ko si Eliza D. Naalala ko yung lola ko, yung mga tito ko, gano'n. So yun lang po mga kaibigan, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Tandaan po natin, lahat po tayo haharap sa hukuman ng Panginoon. Pag sinabi po nating death, it means separation from the life of God. Ulitin ko po, when we say death, it means separation from the life of God. Kung katawan na to, tulad ng sinabi ko na pinabanguhan natin, pinag-aral natin, ay pupunta sa alabok at yung ating espiritu ay babalik sa Panginoon. Yung spirit and soul natin ay babalik sa Panginoon at tayo haharap sa Panginoon. Okay? Kaya wala po tayong, hindi po para sa atin ang manghusga ng kapwa natin. Tayo pong lahat ay haharap sa judge at walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ay isang mensahe sa bawat isa sa atin. So, sa lahat po na nagmamahal kay Doc Francis Leo Marcos, patuloy po natin siyang isama sa panalangin. Siyempre, ang lahat ng FFCI worldwide. At siyempre, salamat po sa nagmamahal din kay Faceless Pro. Kita-kita mo muli tayo sa ating susunod na episode. Dito lang po sa ating vlogging. God bless everyone.